So vlog update, bagong handlebar. Tapos nagpalit ako ng pork oil seal. Ito, pork oil seal. Kasi ito beyond repair, hindi ko na na-repair. Pork oil seal. Then shock therapy, yung ginamit nating fork oil. So yun lang. So bakit wala tayong content? Dahil pag-isipan ko kung itotodo ko na ba yung pagpapalakas sa makina. Ilagay ko yung mga actually may pipiga pa kasi ito. Hindi pa siya totally na po-port, nalalakyan yung valves, mga ganun. Kaya lang inisip ko kasi mas mataas na performance ay nasampulan na ako, no? Na mas mabilis masira yung mga bagay-bagay. So mas malakas na performance, mas mabilis yung interval ng maintenance. So yung eto, may naka-reserve na ang gulong kasi pudpud na rin yung gulong ko sa likod. And ayun nga, nagpalit ako ng bearing. Hindi ko na mga pinagbablog yung mga ibang maintenance na ginawa ko, no? Kasi naggalugan. Tapos ito, nagkalik ito dahil gawa nung matigas na spring. Tapos mataas yung lift, mataas yung vibration dahil gusto niyang ibuka yung makina, no? Malakas na spring. Ayan, yung mga example ng mataas na handlebar. Mataas na handlebar. Kapag tinaasan ko pa yung performance niya, tataas yung interval ng maintenance, bibilis masunog yung langis, yung etc. Mabilis kumonsumo ng gas. Ayan, so inisip ko ano lang, standard lang, no? Yung pwedeng pang daily. Kaya ang mas minodify ko, mas tinaray ko to handlebar na mataas. Asama yung luma. Yan. Ito dati mababa lang siya, aluminum. Ito ano to, iron, mas mabigat pero mas mataas ang kanyang fatigue strength. Maganda ang bakal kapag lagi mong ginagamit. Yeah. Handlebar, nakakapanibago, parang bagong motor. Super relaxed position. Super motherfucking relaxed position. Dapat ginatunto ko na to dati pa. Siyempre hindi tayo sanay. Hindi sanay ang puta. Basta hindi sanay, maghanap tayo ng ibang word. So yan, naninibago tayo ngayon. Ngayon ko lang uli kasi sinuot tong vlogging helmet ko na to. Naka visor, madilim. Tapos handlebar, super motherfucking relaxed position. Then alalay lang tayo dahil kalbo na yung aking gulong. Then itetest ko kung ang maganda ba. Ang ganda nung play nung shock yata ngayon, yung Amsoil shock therapy. Nakakapanibago, hindi siya yung mabilis mag-rebound, kasi hindi rin siya mabilis mag-compression. Strange. It's a new feeling. madali yung control kapag mas malapit yung handlebar sa
ng suspension kapag nandito. Mas madali mong maibabali yung katawan mo. Sa sports riding. Pero pagka mga chill ride or slow maneuvering, parang mas preferable itong mataas, no? Siguro wag naman sobrang taas na hanggang dito, ano? Yung medium lang. Medyo malupa, nararamdaman ko yung gulong ko nag-i-skid. Pinilingon sa likod, ah. Better than before. Oh, yeah. Super mother packing downhill. Sa may papuntang Tikip, o kaya iakyat ko pa ng kaunti. Dito medyo mabuhangin dito. Okay. Hindi ko alam kung magkakaroon ako ng grip kasi kasi pag tinetest mo yung limit mo, isang ano lang isang mistake lang. Dire-diretso, ah. Kasing motor na ito pag naririnig ito sa likod biglang tumutulin yung mga nasa harap.
Eh, ingat lang dito. So ang pangit or downside na nakikita ko sa gantong handlebar kapag mag-accelerate ka, parang wala nang allowance yung weight ng katawan mo, no, na manggaling sa baba na iaangat, parang diretso sa likod agad-agad nun. Tapos ang magiging pressure sa muscle mo is yung hawak mo dito, parang hinihila mo yung handlebar na ganyan, na-extend ka ganun. Ito, malupa na rin. Dito tayo sa malupa. Eh, halos same lang ito nung kalsada kanina. Buha-buhangin din. Ayan, mayroon tayong kasabay. Iakyat. First gear na pala. Yun. Narating ng motor ito, ano, saan ba yung hangganan na ito? Technique sa pabulusok, huwag kang bubulusok. Ticket motherfucking pulse. Doon pala yung babaan. Pero dito ko gusto pumanta. Tignan ko lang kung anong ginagawa nila din eh. Ito, ano, mukhang wala nang mapupuntahan doon, balik na ako. Sige pa, testing. Ay hindi, ano na, undeveloped road na to. Balik tayo. So, kamusta sa maneuvering? Okay lang. Parang adventure bike na kaunti. Yeah.